siyam, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabaktani, na ang kahulugan ba, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Hindi dahil sa sinisisi niya ang Panginoon, kundi dahil sa mga tao. Pinako siya, wala siyang kasalanan. Pero, sino bang nagpapako sa kanya? Kundi tayong mga tao. Tayong mga taong mapaghusga. Nakikita natin ang dungis ng iba, pero ang sarili natin hindi natin nakikita. May mga lihim tayo, mga sama ng loob, nagpatuloy na sumasaksak sa Panginoon. Sinasaksak natin ang Panginoon paulit-ulit. Ilang beses na siya nagsasakripisyo, pero ito tayo. Konting mali ng iba, pinapansin natin. Ang Panginoon, nakaranas. Nasa laman siya, naramdaman niya lahat. Ang sakit, ang sugat, ang paghampas sa kanya, ang mga libu-libong sampal na inabot niya. Pinaanod siya sa ilog. Naramdaman niya yun. Ginawa siyang tulay. Pinalo siya. Ang gamit na pampalo sa kanya, isang bilog na punong-puno ng tinik na nasa bawat hampas sa kalan niya likod. Lumalabas ang mga buto-buto niya, yung laman niya, natatanggal. Oo, Panginoon siya, pero nasa laman siya, nararamdaman niya yun. Pero ang higit na masakit sa kanya, ang mga ugali natin mga tao, na alam naman natin na ang ginawang sanlibutan nito dahil sa pag-ibig. Pag-ibig lang ang hinihingi ng ating Panginoon sa atin. Pero anong sinusukli natin? Kasalanan. Dahil akala natin tayo'y mananatili na dito sa mundo. Hindi natin nalalaman ang mangyayari ngayon o bukas. Baka sa isang araw mawala tayo. Doon natin malalaman na hindi dapat pala ginagawang ito. Dahil tayo nandito sa lupa para sundin natin ang mga pinag-uutos ng Panginoon. Pero anong ginagawa natin? Sinisira natin ang tao. Sinisira natin katulad ng ginawa sa kanya. Wala siyang kasalanan. Pero dahil sa mga taong mapanghusga, hinusgahan siya na wala naman siya kasalanan. Ganun din tayo mga tao. Hindi natin nakikilala ang isang tao, pero pinuhusgahan natin siya. Hindi natin siya kasamang lumaki, pero ang tingin natin sa isang tao, sa makasalanan. Pero tandaan natin to, darating ang pag-hukom. Hindi natin nalalaman, baka bukas o sa makalawa. Hindi man magunaw ang mundo. Masama man lang tayo sa mga mangyayaring mga pag-uusik. Doon natin malalaman. Malalaman natin na kung hindi pala dahil sa ating kasalanan, hindi tayo hukuman. Hindi pala magpapadala ang Panginoon ng mga salot. Hindi pala magpaparusa. Hindi dahil sa ating mga kasalanan. Oo, nasa katuruan tayo na dapat lumalakad tayo sa landas ng Panginoon. Pero ano nangyayari? Tayo, hinuhusgahan natin ang ating sarili. Hindi natin na alam. Pero tayo, kilala natin ang ating sarili. Kung may kasalanan naman tayo, wala tayong karapatan maghusga. Tanging Panginoon lang kailangan maghusga, hindi tayo. Sabagay, yung mga panahon pa naman ng Panginoon, ang tao'y talagang mapaghusga na. Biro mo, pinili mo ang isang magnanakaw, si Barabas, laban sa Panginoon. Para saan? Para magkaroon ng himagsikan. Na ang isang tao o ang Panginoon na lumalakad na matuwid, hinuhusgahan mo siya dahil sinasabi mo siyang isang kukulam, dahil sa kanyang pagpapagaling. Ganyan ang ugali ng mga tao. Hindi natin alam. Pag nakatalikod tayo, sinasaksak tayo. Hanggang ngayon ang Panginoon, kung tutusin, malaking aral ng paghunaw. Binigyan ng Panginoon ng pagkakataon ng tao. Yung mga oras na yun, simula sa pagdakip, 70,000 anghel ang naaalalay sa Panginoon
na naghihintay ng hudyat niya na para lipunin ng sangkatauhan. Hanggang sa iyong mapako, hinihintay niya. Ang mga anghel ay umiiyak. Sinasabi, Panginoon, ipag-utos mo na at bubunawi namin ang mundong ito. Pero anong sinabi ng Panginoon? Dahil sa pagmamahal niya sa atin, hayaan niyong tupdin ko ang mga nararapat. At iyon, binigyan pa tayo ng pagkakataon. Pero ngayon, hindi na mangyayari yun. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para magbagong buhay. Pero anong ginawa natin, sinayang natin. Oo, nasa laman tayo. Akala nyo sa 100 taon, eh matagal na yun. Kasi pag oras ng ating kamatayan, hindi nyo nalalaman kung ano mangyayari sa atin. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, kung ano man ang aking pinag-uutos, bakit hindi nyo sundin? Ang galit sa kapwa, ang pag-uusga, ang mapagmataas. Nakita ba natin sa Panginoon yun? Para saan pat nandito tayo sa sentro na hindi naman natin sinusunod? Pinuhusga natin ang kapwa natin. Tutusin. Maganda lang tayo sa tao pag nakikita natin may maganda siyang ginagawa. Alam niyo, matagal na ako sa katawan eh. Wala pa nga sa akin nakapagsabi sa mga narinig ko simula sa una. Kaya mas maganda pang sinaktan nyo na lang ako kaysa sinagbihan nyo ng ganun. Mas itanong sa mga banal kung gaano ako katapat sa aking sana hindi pa huli ang panahon. Sinasabi nga ng mga Biblia, malapit na. Malapit na, hindi natin nalalaman kung bukas o mamaya. Huwag nyo sisiguraduhin ang panahon. Sinasabi ngayon, huwag muna kayong mag-ipon. Huwag kayong mag-ipon din sa lupa. Ipunin nyo kabutihan. Para pagdating nyo sa kalangitan, titimbangin ang ating mga kasalanan. Kaya nga, puso, isip, at bibig hindi nagkakapare-parehas eh. Minsan, yung bibig mo nagsasalita na buti, pero sa isip mo masama. Ginagawa mo, kumbaga sa term ng mga tao, magiging plastic tayo sa isa't isa. Iba yung sinasabi mo, iba ang nasa puso mo, at iba ang nasa isip mo. Nagkukontrahan sila. Ano ang tawag doon? Di ba para tayong si Judas, umalik siya sa Panginoon, na akala mo minamahal niya ang Panginoon. Pero nung konting tukso sa kanya ng Diablo, bumigay siya. Tayo, mga tao, darating na ang oras na pakakawala ng mga nakataling anghel. Magkakaroon tayo ng kagipitan. Sinasabi nga sa Biblia, maraming mananampalataya ang bibigay, ang mawawala sa katuruan. Sana huwag mangyari sa atin yun. Kasi nararamdaman ko yun eh. Ayoko masabihin eh, hindi ko alam kung kakarating pa ako mo sa mga susunod. Matagal kong iingatan. Tagal ko naglingkod. Ilang misyon. Ngayong misyon lang ako hindi nakarating. Lahat ng misyon, pinuntahan ko yan, matindilikato. Alam naman ng mga banal yan. Wala akong hinurumang misyon. Pero alam niyo ba? May tisod sa akin. Tisod ako. Ganun ang nararamdaman ko. Kaya naman pala, ang Panginoon na sabi niya eh, bakit daw siya pinabayaan ng Panginoon? Nakikita niya ang kanyang anak na walang kasalanan, pinahagupit, pinapalo, pinili ang masama, at ang Panginoon ang nilagay nila sa paparusa na hindi naman dapat nararapat. Kaya ang ginawa ng Panginoon, inisip niya lang para sa mga tao
Dahil siya, bakit niya tinatanggap ito? Pero anong ginagawa ng tao? Hanggang ngayon, nangyari ng mga panahon na yun, pero hanggang ngayon, sinasaksak pa rin natin siya pa ulit-ulit. Wala tayong natutunan. Maghahawak tayo ng Bible, pero hindi natin itinasa puso. Alam natin may mga masama ron. Ginagawa natin. Ang pag-iisip sa kapwa, isa ng kasalanan. Hinihiling naman ng ating Panginoon, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Pero ang ginagawa natin, mas lalo tayong sumasama. Ang pinaniniwalaan natin, sarili natin. Pagkamit tayo ng ganito pala, sasabihin natin sa Panginoon. E paano kung sa Diablo yung pinasasamang yung sarili? Tanggap lang tayo ng tanggap. Maski anong iutos sa'yo, sinusunod mo. Maski alam mong masama, alam mong bawal, sinusunod mo pa rin. Bakit? Dahil sila'y mas mataas sa atin. Alalahanin nyo, sa paningin ng Panginoon, pantay-pantay tayo. Oo, nasa laman tayo. Natural ang kasalanan. Pero hindi. Nilinis na tayo eh. Binautismo na tayo. Alam na natin kung ano kasalanan, pero ginagawa natin. Nasaan? Nasaan ang sinasabi nating bautismo? Na dapat, nalalaman naman natin yan eh. Kung bakit tayo sumasama. Yung bautismo, sasalita natin, pero ang sinusunod natin ang sarili nating kalooban. Maski ayaw ipagawa sa atin ng Espiritu Santo, ginagawa pa rin natin. Paano? Alam nyo ba, kagabi nag-ibanghelyo tayo, o mga nakarang gabi, at kasabihin natin tagumpay tayo. Sa aking paningin, hindi tayo nagtagumpay. Dahil nakita ng mga espiritu kung gaano tayo kaitim. Kano ang ugali natin, kano ka... Nandito nga tayo, nagkikinig tayo ng ebanghelyo. Pero iba'y naiisip natin kung paano natin sisirain. Paano natin sisirain ng isang tao. Yung pag-ano lang, pag-iisip lang na masama sa isang tao eh.